Ipinakilala sa pagdiriwang ng 25th Public Installation of Officers ang mga bagong elected and appointed officers ng Kapitan Pepe Lodge 293 para ngayong taong 2015. Ipinakilala rin sa selebrasyon ang mga nakaraang Worshipful Master mula noong taong 1991 hanggang kay 2014 Worshipful Master Rositin Tugaf. Sa mensaheng ibinigay ng bagong talaga na si Worshipful Master Garma, ibinahagi nito kung gaano kalaki ang nadarama nilang pagmamalaki sa kanilang mahal na inang lohiya bilang pinakamataas na lohiya hindi lamang sa distrito kundi maging sa buong Pilipinas. Ngayong taon po ito ay nagdiriwang ng lohiya ito ang kanyang ika-25 kaarawan. At nararapat lamang ay bahagi ko sa inyo bilang bago talaga para naluro kung gaano ako at ang mga miyembro nito kung gaano malaki ang nadarama naming pagmamalaki sa pinakamamahal naming inang lohiya. Pagpaumanhin po ng mga kapatid mula sa ibang lohiya, ngunit marahil kayo po ay sasangayon na ang templo ng lohiya Kapitan Pepe ay isa sa pinakamatikas na lohiya, hindi lamang po sa distrito nito, maaaring higit pa, maaaring po ay sa buong Pilipinas. Nagbigay naman ng inspirational message si Nueva Ecija Governor Aurelio Matias Umali sa pagtitipon, kung saan binanggit nito ang kahalagahan at kagandahan ng kanilang samahan. We will lead nations in a hand. For today, we shall rise as a fraternity. We shall rise as a brother. Regardless of whatever subjects you will gain, ang importante, we shall witness again in harmony. This can be achieved regardless of our differences, our political beliefs, or probably our religious choices. Kaya po ito kung pahihirapan natin na tayo lahat sa puso ay paso. Nakita mo na kahit darating panahon, tatandawin ang tatay mo. Pero kahit di ka lumakan, meron isang kapatid sa pasunduria, aakain mo, ipakilala, bibigyan ng mga palalita at sasabihin, you are the worthy father of this Pagpapaglags po kayo. Samantala, sa paunang mensahe ni Department of Education Assistant Secretary Jesus Lorenzo Mateo sa seremonya, binigyan linaw nito na walang katotohanan ang napapabalitang magkakaroon ng suspensyon ang kagawaran ng edukasyon sa mainit at kontrobersyal na K-12. Wala yung katotohanan na ang ating kagawaran ay magsususpindi ng K-12. Hindi ko totoo. Ayon kay Assistant Secretary Mateo, matagal na anyang hinihiling ng mga tao na palitan ng school year at ang educational landscape sa pamamagitan ng pagdadagdag ng taon sa elementarya at sekundarya upang makapasok sa international standards. Let me ask you this. Since 1925, our government, our people have been asking to change our school year, our school education landscape by adding years in basic education to be in sync with international standards. Bakit natin patatalagin yung individual? Bakit pa kailangan huli tayo? Kabilang din sa mga nilinaw ni Mateo ang pagpapalit umano nila ng school calendar, kung saan sinabi nito na wala itong katotohanan dahil sa dalawang kadahilanan. Ito ay dahil sa panahon at dahil sa ating kultura. There's no truth also to the news that we will change the school calendar except sa college maybe. But in the elementary and secondary, we will still open the school year in June. For several reasons. Alam naman yung mga anak natin ng bakasyon na kung kailan muna DDR. Hindi naman pwede rin na magkaroon tayo ng pasagal habang yung mga anak natin nasa ilalim ng mga paaralan, silid-aralan. Wala naman aircon, wala naman ventilator.
Kaya hindi po totoo yun.